Hindi po madaling bumiyahe. Napakahirap bumiyahe. Pero because by the grace of God, traveling mercy ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakarating po tayo dito. Alam niyo mga minamahal, hindi ko mawari kung anong magandang salita na gagamitin bawat sa isa sa atin. Mula sa opening prayer kanina hanggang sa mga pag-aawitan, nakita kong punong-puno na tayo ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Nakita ko po mga minamahal, ang bawat bahagi ng lugar na to, ang bawat kapatiran na narito, ako'y namamangha dahil nakikita ko ang likha ng mahal na Panginoon. Tayo ay pinagpala dahil tayo pinili ng mahal na Panginoon. Hindi bastang pinili. Hindi tayo basta pinili ng mahal na Panginoon. Tayo ay kanyang ginawa ayon sa kanyang wangis. Sabi nga sa Genesis 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao. Nilalang tayo ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang sariling larawan. Hindi sa kung anong itsura natin, bagkus sa larawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa larawan ng Diyos, siyang naglalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Sa Genesis 1:31, dito natin makikita ang kamanghamangang ginawa ng mahal na Panginoon na nilalang kanya, tayo bilang tao. At sinabi rito, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at naririto, napakabuti. So ang tingin sa atin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus ay napakabuti. Perfecto. It's a perfect creation ng ginawa ng mahal na Panginoon. Kaya kung titignan, wala na tayong kailangan hilingin pa. Ang tao, ang akala niya pag ikaw'y nilalang, binigyan ka ng anyo, binigyan ka ng buhay, sapat na. Nakalimutan nila magkaroon ng tinatawag na pagsunod. That is life. Parang tayo nang ipinanganak natin mga magulang, ang tingin natin sa ating sarili, ay nabuhay lamang tayo ayon sa atin. And that's the fall of men. Sayang. Hindi nila inalam at tinanong sa mahal na Panginoon, bakit mo ko nilalang? Basta alam nila sila nilalang. And they're enjoying every creation na ginawa ng mahal na Panginoon for them. Alam niyo mga minamahal, basically, parang yan na nga ang tao. Pag tayo nilalang, and then we grow up, we find ourselves we're the powerful one who can dictate life in our lives. We can do whatever we want to do in our works, in our profession, in our careers. Parang tayo na ang masusunod. Pero what happened to man? Kanina, mga minamahal, sa mga patutuo, nating narinig mula sa umpisa hanggang sa dulo. Wala tayong nakita o narinig sa mga nagbigay ng buhay na patutuo na nag-umpisa sila sa tama. Sila ay nabuhay ayon sa kanilang kaalaman. Nag-aral, natapos, naghanap buhay. Nagtrabaho, nagplano ng bahay, magandang mga sasakyan, negosyo. They're looking forward for a better life. That better life will end anytime. It's not an eternal life. It so happened, sabi nga, we have a merciful God. Sabi nga dito, but in exchange, anong ginawa ng tao? Men walk in life to please Him, not to glorify God. Yun ang ginawa ng tao. Wala silang inisip. Since time immemorial na sila kagad ay natapos sa kanilang pag-aaral, they're looking forward na talagang they excel in everything that they do. Especially sa pag-aaral, sa kanilang hanap buhay, negosyo. They're not looking for any help. They're just thinking about their technically what they know. Who they are. The problem is, hindi nila alam kung nasa ng weakness ng tao.
And it so happened, dun sa ating mga baguhan na naririto, if ever na meron, you are so blessed dahil this is the start of a new beginning in your life. Amen. Sabi nga, ano bang reason kung bakit ang tao hindi nakasunod sa mahal na Panginoon or hindi nag-antay kung anong kalooban ng mahal na Panginoon? Or first, the reason is fear. Takot. Natatakot sila na sila ay maungusan o maunahan ng kanilang mga kasabayan. Natatakot silang mas mayaman, mas marunong, mas magaling. Yun palagi ang iniisip ng tao. Ang gusto nila, gagawin ko to in my term, in my time. Yung iba, impatient. Na even though kilala nila o nakasumpong na sila sa pangalan ng mahal na Panginoon, if they pray, ang akala nila, oh, dearest Heavenly Father God, I need this and this and this. Ang akala nila, after ng amen, nandun na yung pagpapala. So impatient. Hindi nila kilala ang Diyos kung manghahingi sila in their own way. Everybody knows the name Jesus, but they don't know Jesus. Iba yung kilala mo siya bilang si Jesus. Amen. Yung iba, easily influenced. Kaya nawawala. Tulad nung isang nagpatotoo kanina, isang ating kapatiran, na nakasumpong na siya ng gawain, and then he go back to the old friends, or new friends, pero bad influence. Kumikita? Yes. Oo. Pero in what way? Does it glorify God? Or just for feeling na mapuno ang bulsa? Diba? Sometimes unbelief. Hindi sila naniniwala na may Diyos. Pero nagtataka naman ako, kung hindi ka naniniwalang may Diyos, sino pinaniniwalaan mo? If you believe on yourself, you believe you're God. Kasi, believing to someone who is more authoritative sa iyo, yun ang Diyos mo. Kung wala kang Diyos na kinikilala at ang kapamaraanan mo gusto mo lang gawin, ikaw ang Diyos ng buhay mo. I cannot call you the Antichrist, but lover of self. Ikaw yun. Yung iba, selfishness. And sad to say, most of the people greed. They need more, and more. That's the fall of man. But God is really, really so good. Alam niyo bakit? God is a merciful God. Dito, nanghihinayang ang mahal na Panginoon. Nanghinayang ang mahal na Panginoon that the creation that He had done, nagkamali. And wala nga tayong kapangyarihan ibalik ang ating sarili sa tama. Only God can. Only God can. Amen. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, the very divine way, bilang Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo to save us, to pay for our sins. That precious blood, not the ordinary blood, a precious, precious blood. Natapos yun. Tinanggap natin, may namatay sa krus ng Kalbaryo para daw sa mga makasalanan. Yung iba, they just do it on a, tawag doon, yung mga parang costumbre na lang. Holy Week. Holy Week. May namatay, may nagsakripisyo. Walang kakain ng karne. Panay munggo lang, it's that. That is salvation to them. Sakripisyo daw yun. No meat, fish, and vegetable lang. Specifically, munggo. Diba? Walang baboy, munggo lang. But that is not the right way, sabi ng mahal na Panginoon. It's not the right way. Nung ginawa ng mahal na Panginoon ang kaligtasan sa bawat isa, at tinignan ng tao na ito nga ba ang kaligtasan, yung iba, they try to understand. They try to live. Fortunately, you are so blessed because this ministry really walking sa pagpapala at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon.
And salvation that nasa sa atin, it all started are the best of our lives. Only if we will be able to work it out. Philippians 2:12, ang sabi nga dito, work out your own salvation with fear and trembling. Sa Tagalog po, Brother Ruben. Sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus, pangayong ako'y wala, ay lubulsin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Yung salvation, mga minamahal, is a portion na ang mahal na Panginoon ang gagawa. Tayo lang ang beneficiary if we accepted Christ as our personal Savior. Pero wala tayong ginawa, only to accept. Pag nasa sa iyo na, ang tinatawag na kaligtasan, that is the start of the journey. Kaya nga sabi, we have to work it out. It's not automatically when you're saved, pag sinabi mong, tinamkap ko, mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng aking buhay, heaven, here I come. No. It is just the start of a journey. Para tayong nag-aaral o pumapasok sa trabaho, pag ikaw ay nag-enroll, hindi ka sinasabing estudyante kagad unless na wala ka pang ID and other things. Sa hanap sa work, hindi porke sinabing mag-umpisa ka na, nandun na, tapos na. You have to excel, you have to do something about para ikaw ay magkaroon ng achievement doon sa iyong trabaho. And this is the same thing. Pag sinasabi mong you have to work it out, ipagtrabaho mo, ibig sabihin, may hinihingi sa'yo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba nga sabi nga, a sinner conquers sin. A believer conquer himself. No one can conquer somebody. Hindi mo nga pwedeng sabihin mo, even, I think that is Napoleon Bonaparte, beloved Brother Bovin, and sinasabi niya na, siya great conqueror, but naniniwala siya, the greatest conqueror is the one who conquers himself. Alexander the Great? Si Alexander the Great. Thank you ang mga prof natin to. So, ganun po ang dapat nating gawin. Sinner conquers sin because of salvation. Pumasok ka na sa first step. Kaya nga sabi nga natin, pinag-iingatan nating pag-aaral kasi gusto nating matuto. Gusto nating lumakad ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Before you go to the second step, you have to look for yourself. Tignan mo kung sino ka. Ano ka? Anong pinanggalingan mo? Then after that, try to conquer yourself. Because you are giving yourself to your Master, the Creator, the Savior, who died and saved us. Pero paano natin gagawin to? Sabi nga, yung salvation binigay sa atin, pero yung kaligtasan na umpisa natin depend on us and on our work. Pakibasa po yung Psalms 105:4. Pramdo po, dito po sa Psalm. Aklat ng Awit, Kapitulo 105, versikulo 4. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin ninyo ang kanyang mukha magpakailanman. Amen. So, ang inihingi ng mahal na Panginoon dito, to start with, tamang pagsisimula. Hindi mo hanapin ang kaibigan mo. Hindi mo hanapin kung what you have. Hindi mo hanapin kung anong posisyon mo. Hindi mo hanapin kung ano meron ka. It's not your profession. It's not who you are. It's not your wealth. It's not your property. It's not who you really are. You're looking for the one who knows best and who loves you so much. Sabi nga, hanapin niyo ang Panginoon dahil siya ang nakakaalam ng lahat. He is the Alpha and the Omega. Hindi ko pwedeng tanungin yan, even to my beloved wife, Ma, ano ba gagawin ko? Even ang ating mga magulang, ang ating mga
ang ating mga, kung sino man ang pinakamalapit sa inyo, he cannot tell you or she cannot tell you what is the best for you. If he is a Christian, sasabihin niya, trust God. He knows everything. The Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Sabi nga, saan tayo magtitiwala? Saan tayo pumunta? At saan tayo pumasok sa mundong ito? We just enter in somewhere of time. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, eto gusto ko, eto gusto ko. You cannot tell that. Kasi hindi mo nga alam kung kailan ka nagsimula at kailan ka matatapos. Hindi mo rin alam kung ano ang bukas. All you have to do is depend. Kaya nga, kung if you work, look, hanapin mo ang mahal na Panginoon at ang kanyang kalakasan. Ang kalakasan ng mahal na Panginoon ay ating kalakasan. Ang kanyang mukha ay ang ating tinitignan kung siya'y maluluwalhati. Deuteronomy 28:1 and 2. Sa Tagalog na lang po. Sa aklat ng Deuteronomio, ang kabanata ay 28, talatay 1 at 2, itong sinasabi, at mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat ng iyong inutos ng aking inuutos sa iyo. Sa araw na ito ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. 2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. Ang daming pinagagawa. Sabi nga, the blessing of obedience. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently, hindi lang makinig. Ang sabi din, diligently. Binibigyan lahat ng emphasis ng mahal na Panginoon ang kanyang salita. Kasi we're working Ginagawa natin yung ating pagtrabaho. It's a journey. Para tayo may GPS na hindi pwede magkamali, east, west, south, north. Dapat specific. Kaya sabi dito, diligently unto the voice of the Lord. Hindi kung saan ka makikinig. Sa boses ng ating pinakamamahal na Panginoon. And to observe. Sabi, to hear, hearken diligently to the voice and observe to do all His commandments. Hindi isa, hindi lang, mahal na Panginoon, ito lang gagawin ko. Mahal na Panginoon, yun lang gagawin ko. No. All. Lahat. Kasi yun ang ating kailangan. God knows what we need. Hindi what we want. God will never give us what we want. Not everything. Sometimes, but kasi meron minsan nananalangin, mahal na Panginoon, wala kaming sasakyan, papunta po sa gawain. Sana magkaroon po kami ng sasakyan. Bibinigyan siya ng sasakyan. First motor, then couple of years, sasakyan na, 4-wheel. Tapos sabi niya, mahal na Panginoon, pwede ba maglambing? Pwede ba yung kotse namin palitan mo ng Mercedes-Benz? Binigay ng mahal na Panginoon what you need, but not what you want. Amen. Ang importante lang, makarating ka at makapakinig ka ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Our loving God is asking us, do you love me? Sabi niya, if you diligently look for God's praise, word, and everything, kung hahanapin mo ang kanyang kalooban, tinatanong ng mahal na Panginoon, mahal mo ba ako? If you love God, anong pwede mo ibigay sa mahal na Panginoon? Sabi ng mahal na Panginoon, tuparin niyo ang aking mga utos. So, pag may nagbabasa tayo, hinahanap natin ang utos ng mahal na Panginoon, sabihin natin, mahal na Panginoon, bukas ko na gagawin ito, mahirap eh. Pwede ba ito lalang muna kasi madali-dali? No. Minsan, ang mahal na Panginoon, inuumpisahan tayo sa mabigat. Pero sabi ng mahal na Panginoon, I'll give you something that is heavy for you not to carry. Akin yan. Bigay mo sa akin ang iyong kabigatan at ipapalitan ko ito ng kagaanan. Amen. Tinitignan lang ng mahal na Panginoon yung ating pagsunod. Sige, mahal na Panginoon, bigay mo sa akin yan. Ganyan po nakita natin sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sinubok sila for so many years. Andito po ang aking beloved wife, beloved Paige.
Hindi po sila sinubok ng 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, 2 taon. No. Lahat ng panahon, ibinigay nila sa gawain ng mahal na Panginoon. Even sa pagkain, hindi sila namimili kung anong kakainin. Hindi nila inisip yun. Basta sabi nga ng mahal na Panginoon, mahal mo ako. By that time, ang ating minamahal, ginagalang ng mahal na pastor, was para din tayo, newly saved. Niligtas ng mahal na Panginoon. Pero because of His thankfulness sa mahal na Panginoon, hindi niya na tinitignan ang kahapon. Ang tinitignan niya sa sobrang pagmamahal sa mahal na Panginoon, ang tinitignan ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, paano kung aabutin ang puso ng mahal na Panginoon. Yun ang kaibahan minsan natin. It's just a level of yung pagsunod. Pero ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, sila nasa harapan for us to follow. Hindi iba ang kanilang buhay, hindi rin iba ang pagsubok na binigay ng mahal na Panginoon. Iba lang ang attitude nila sa pagsunod sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya minsan tayo umaangal bago pa lang, mahal na Panginoon. Hindi ako makakadalo, wala akong pamasahe. No. Mahal na Panginoon, hindi ako kasi wala akong bagong damit. Wala nga kaming pagkain eh. Lahat ng wala hinahanap mo. Pero sabi ng mahal na Panginoon, hindi mo ba ako nakikita? Bakit ang hinahanap mo ang wala, hindi mo hinahanap ko anong meron ka? Ako ang nasa iyo. Yun ang tinignan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hindi na ang mga pagsubok, hindi na kung ano-ano pa man. Ang tinignan ng mahal na Panginoon, the author and finisher of my faith. Ang ating minamahal at pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay lubos na pinagpala dyan. Sabi nga, John 14:21, ang mayroon ng aking mga utos at itinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin.